Pero, hindi naman masama hindi naman masamang maniwala doon. Diba? Wala namang mawawala siguro. Pero sa experience ko, meron talaga siyang mga Ako din, may share ako dyan. mga hindi mo talaga ma-explain. Gaya dito sa Ako? sa Bangkok, Dito, doon sa dati naming tinitiran sa Lasan, Soy Lasan. Ito pa matindi Sa sobrang takot ko, merong mist. May mist akong nakasalubong. Usok siya kabayo. Iba talaga no? Iba talaga yung impact, lalo na pag bata ka. Kasi pag tumatanda ka, kahit pa paano, hindi ka na masyadong naniniwala sa mga ganun. Kasi alam mo na scripted yon. Meron nga experience na hook ka na dun sa pinapanood mo. Then suddenly, papabiling ka ng nanay mo ng mantika. Ang dami oras, ang dami araw. Erwin, wala na mantika. Welcome to Tatay Talks, Usapang Tatay. So dito mapag-uusapan namin ng current events, OFW experience, at about sa parenting at kung ano-ano pa. Our goal is to inspire our fellow OFWs around the world. So, as usual, we are just starting our journey. And we are very excited for you to be part of our journey. Please don't forget to like, comment, share yung page po namin sa Facebook, which is Tatay Talks. We're also available on Spotify, TikTok, Instagram, and soon, YouTube din. Abangan yan. Maraming salamat. Sa mga sumuporta po sa amin nung episode 1 and 2, thank you so much. Maraming salamat po. At sa mga susuporta pa lang, thank you. Maraming salamat po. Sawadee-ka! Our topic for today is Araw ng mga Patay. Tamang-tama. Halloween, Tamang-tama sa October, now marap ng November. So, pag sinabing Araw ng mga Patay, ito na yung yung bago magpasko, di ba? So, ito yung isa sa mga exciting moments, especially nung bata-bata pa tayo. Bakit? Matanda naman tayo. First of all kasi, walang pasok. Di ba? Yan yung exciting part Walang pasok, tapos nilook forward mo talaga yung mga kamag-anak mo na darating. Tapos, actually, hindi ko mag-anak makikita mo yung mga crush. Yung mga crush dyan, Tapos, poporma ka na naman, yan! Poporma, tapos, pagdating doon, susulyap-sulyap sa mga crush, ganyan. Then, parang hindi ko naman ako. Parang wala lahat. But, anyway, so yun nga, ano bang ginagawa natin during pag ganon? Like, pupunta tayo sa Sa amin kasi, Angelus ang pangalan ng cemetery na namin na pinupuntahan. So, for me, yun nga, magdadala ng mga foods, tapos dadala ng kandila. So, iba't ibang klase, pataas pa ng kandila. Tapos, baraha, yan na, yung mga board games. Yan, tapos, yan na, mag-isa-isa ng dating, mga tiyahin ko, mga pinsan ko, ayan, masaya yung mga times na yan. Tapos, padilim ng padilim, padami na ng padabi, pakapal na ng pakapal yung mga tao, di ba? Yan na yung... So bro, ang experience na to is both sa mga private and public cemetery, no? Yes. Ako, ang experience ko ba talaga yan, ang dami talaga mga tao na, especially pag yung paggabi na ang daming pupunta doon sa mga puntod Teka, matanong lang kita, saan ba ang yung cemetery na na nabanggit? Yeah, actually, doon sa Kabuoy ako lumaki na. So, doon sa Mamatid Cemetery, public cemetery yun. Okay. Pero after 10 years, nilipat na yung puntod ng lolo ko doon sa, medyo kahit papano naman sa semi-private. Okay. Yung ba yung may mga, yung bahay pa? Sa loob pa ng bahay? Yung mga musilyo. Yung matid yun. At first, wala siyang bahay. Pero along the way, nung syempre, patagal ng patagal, yung mga tita ko kasi parang nag-invest rin doon. Pinalagyan na ng mga yung mga parang hindi ko naman masasabi. Hindi ko naman masasabing mausoleo. Pero at least meron siyang bubong na tama nga naman kasi November rainy season yan So sa amin
tent naman. Pero ang laking tent kasi yung ano namin, yung tago ng puntod namin, hindi lang isa, dalawa, yung mga mga sama-sama na dun yung sa side ng mami ko. Kaya isang mahabang tent. Ilan ba bro yung sa inyo? Sa side ni mami, yung lolo, yung ano niya, bale, lolo niya, tapos si nanay niya, tapos yung pinsan niya, tapos yung lola niya. So, Okay. apat. Sa amin kasi dalawa lang. Dalawa lang. Lolo't lola ko. Pinagsama na sila nung, yun nga, kaya nasabi ko a while ago na previously nandun sa public, yun yung sa lolo ko. Tapos nung, yun nga, nung nawala si lola, dun sa semi-private, pinagsama na sila. Nagsama na. Maganda yon. Kasi sa akin naman, yun naman, sa side ni mami. Tapos, ang maganda, isang lugar lang din, sa Angeles lang din. So, sa side ni daddy, doon lang Doon lang din. din. So, lalakad lang kami sa kabila. Ikaw Ayun, how bro, about you? Sa akin, Tatay sa private ata yun. Hindi ko sure eh. Sa Balintawak, Eternal Gardens. okay. So, tulad nga ng sabi mo kanina, ang ganda nung sinabi mo na, yan eh, parang pagka Halloween na araw ng mga patay, parang na lang, semi-reunion na rin. Kasi lahat nagbubuklod, di ba? So, kami ganun ang ginagawa namin every year. So, yung mga tsuhing ko, mga pinsan ko, lahat pupunta doon. Tapos magre-renta kami ng tent. May dalawa lang kasi ang puntod doon. Actually, naka-reserve yun para sa lola ko tsaka sa lolo ko. Nauna mamatay ang daddy ko. Okay. So, nagamit niya. para sa daddy ko. Ngayon, ang daming nakalagay na doon. Kapatid ng lola ko, yung daddy ko nga, tapos yung lolo ko. Buhay pa kasi ang lola ko, ang mami Inday, buhay pa. So, meron pang yung kapatid niya, yung I believe, daddy nung pasawa ng pinsan ko, doon na din nakalagay. So, yun, ganun din, looking forward, una, tent yan, overnight yan eh. Kadalasan, overnight yan. Kurerenta ng, depende kung gaano karami pupunta. Tas kanya-kanya ang potluck yan. So, may dalang adobo ang mami Inday ko. Tapos, nandyan yung mga typical, egg mayo, yung sandwich. Ang gusto mo, chicken sandwich, egg mayo, o tuna. Maarte pa ako nun, ayoko ng tuna. So bro, yung sa side nyo bro, medyo yun eh, parang kumbaga medyo pang social yun bro eh. Pero kasi sa amin kasi ang sa amin kasi yung typical na hinahanda. Alam mo yung magkayapos sa suman. Suman na suman latek ang tawag sa amin. Yan ba yung may kulay brown? Merong ganon, pero yung sa amin kasi yung meron siyang kalamay na sausawan. Yun yung ang experience ko pag kulay green. Kulay green bro. Yun na yung ginagawa namin, mapupuyat kami para magbalot. Kasi ang tagal nga yun, maganda. Naalala ko rin. Sa amin naman tuwing Pasko namin yung siniserve. Pero dun sa amin nga, ewan ko, hindi ko alam kung normal ba yun sa Laguna, pero mostly sa amin, sa compound namin, kada pamilya yun nagluluto. Nice, toka-toka. Pagkatapos, yun nga, ang mangyayari nun is, kami magkakapatid, natututuloy kami magbalot. Kasi may technique doon sa pagbabalot, hindi mo pwedeng maraming dahon, hindi mo pwedeng dapat dahon kasi baka pumutok. Pagkatapos yung pag sobra namang daming dahon na nilagay mo, is hindi kagad maluluto. Talagang may art talaga. Yun yung saka yung sa paghahalo ng kalamay. matrabaho Parang rin yun. naalala ko yan eh, ang mami Inday ko lagi may ino-orderan yan. Mga naka-cellophane yan eh. Di ba? Yung parang nakalagay sa basket na ganyan, tapos may cellophane, tapos pwede kang umorder ng extra latex. Di ba? Kasi pag wala kaming time, lately na yun kasi nung mga panahon namin na tawag dito, kasya-kasya lang yung, pinagkakasya lang yung budget, pero gusto namin maghanda ng suman, DIY kami. Eventually, kahit pa paano, syempre, naunlad yung natin, yung kabuhayan natin, nag-order na lang kami. Ganon. Kaya yung nabanggit mo na naka-basket yon, tama yun yung sinasabi. Yun yan, di ba? Tapos pinamimigay. Naalala ko, meron yan.
Oh, Yeah. culture din talaga, no? Mhm. Hindi ko in-expect na sa Laguna ganun din. Kasi akala ko ano lang yon, typical na suman lang yun na ayoko pa nga nun eh. Kasi hindi, gusto kong suman yung kulay ano eh. Yung kulay yellow. Yung may langka sa loob. Yung sinasawsaw sa asukal. Kulay yellow. Yung Pero kabalat parang na yun. ganun din Parang yun ganun eh. din yun, Pero bro. maliit Ganun siya, din di ba? ba? Oo. Yep. Oo. Yun kasi para ano naman, ang pinakabalot nun is galing sa, ewan ko, tama ba yung term ko, buli yung sa nyog. Sa dahon ng nyog. Oo, yung ano, Yung ba tawag? Leaves. dahon Dahon ng ng nyog. Kasi Yeah. yun sa amin kasi banana ang ginagamit. Okay. Mhm. Parang ganun din ata sa amin, if I remember correctly, ganun din. Pero sa amin kasi, bale, ang dami rin kasing pagkain, hindi lang yung sa dala ng iba mga yan eh. kamag-anak nyo. Doon din mismo, may mga barbecue, Oo. ang dami mga balot, mga nakamiss dyan eh. Tapos yung chicharon, Yan. ayan. Tender juicy. And the Yan. juicy. Lagi may ganyan. Oo. Okay. Oo. Zagu. Oo, yan. Oh, Zago, wow. Pagka may Yan yung zagu, mga wala kang ano. Wala kang budget, Wala mga budget. kaibigan mo, mga Oo. tropa mo, no? Yup. Nandun, Yung tender juicy. lahat. Tapos, napaka-ungrateful mo pa. Halimbawa, meron ako chicken sandwich, sa kanya, tender juicy. Malungkot ka pa. So, yan yung mga unforgettable moments, no? So, how about yung ano naman? Ano ba yung mga, since araw mga patay, ito yung mga supernatural eh. Ito yung mga pamahiin. Mga Ano pamahiin. yung mga pamahiin na tumatatak sa isip nyo pag we're talking about Halloween? Patay, Mm. Actually, araw ng patay, ano ba? Yung Pag naliligaw. Ah? Alam mo ba? Pag naligaw kasi kadalasan marami nawawala, 'di ba? Ang daming tao kasi sa sementeryo kung saan kayo nagsususuot. Barka-barkada, grupo-grupo. Tapos pag naligaw ka, ang dami ng kwento, nalito ko. Basta, tapos ano yung dapat mong gawin pag naligaw ka? Oh, Babalik ka rin yung mo yung t-shirt. t-shirt. Di ba? Oo. Kasi naengkanto ka daw. Oo, Yan. yan. Yan may share ko na sa araw ng patay. Sa akin naman, yung pag nagpapaalam, kailangan may ulo. Ngayon, pag yung makikita mo yung ulo, pag biglang may yung biglang nagsabi na, kunyari, una na po ako, or uwi na po ako, tapos, hindi mo nakita yung ulo. Baga, kailangan mong batiin uli. Uy, sampunta mo, parang gano'n. Ganun ba Para yun? hindi Ngayon mo lang kasi, walang malaman yan. pag daw gano'n nangyari, Ibig sabihin may masamang, tsugi na. meron din yun kapag sa picture, di ba? Sa Pag picture, yan. either walang ulo or pero if I remember correctly, ganun din na kapag may nagpapaalam, make sure na makita mo yung niya, buong bagay na bago umalis ka. Tapos yung di ba? Let's say kunyari may lamay, pumunta na ka ng lamay, hindi ka pwedeng magbaon. Oo, Diba? di ka pwede Ano pa ba? mag-uwi ng bigay. Hindi ka pwede mag-uwi ng sesto. Hindi ka pwede mag-uwi ng cupcake, ng ding-dong. Hindi ka pwede gawin yun. Kasi sasama daw sa'yo. Ganun ba daw? Oo, sasama wow. sa'yo yung spirit. Ewan ko. Ang alam ko lang doon, bro, kunwari galing ka ng patay, dapat ang term nila doon parang magpapagpag ka. Hindi ka didiretso ng bahay. Iba-iba, Oo, iba-iba. Meron din. Magpapagpag. Ano naman yung magpapagpag? Hindi, kumbaga parang imbis na directly na pupunta ka sa bahay mo, syempre uwi ka. Tendency ang normal naman na ginagawa natin pag uwi tayo, diretso tayo, hindi na tayo titigil pa dito sa isang lugar. Pero pag galing ka kasi sa lamay, yung mga ganong may patay, di ba? Ang gagawin mo nun parang punta ka muna sa mall saglit. Kung bahay mo katabi na. Gastos. pero isa yun sa natin, di ba? Parang pinaniniwalaan natin. So, ibig sabihin, kung pupunta ka sa mall, so paano yung pwede ka mag-uwi? Pwede ka magbaon? Yun, hindi ko pa siya na-experience. Kumbaga parang ang narinig ko lang talaga is hindi ka pwedeng dumiretso sa bahay ka bahay. Okay. Ganon. Parang naalala ko din yan pagka galing ka sa patay, yung damit mo, hindi pwede pasok sa bahay. Ganun din ba yun? Uba rin daw. Ewan ko O kung baka, baka,
uhubarin mo yung damit mo, hindi mo pwede pasok sa loob ng bahay niyo. Oh, may ganun Yung pala. mga ganun. Ewan Yeah. ko kung ano mga pamahiin yan. Pero minsan, naiisip mo na, parang, pero, Oo, hindi naman masama hindi na. naman masamang maniwala doon. Diba? Wala namang mawawala siguro. Part na Oo. rin kasi ng ano natin Part yan of eh. the culture. Culture natin yun. No? Meron pa nga, ayan na. Ito na yung mga katatakutang mga story. Yan. Ito na yung ano. Yan yung paggabi na. Oo. Di ba? Tapos na magbaraha, tapos Ah. na magtsikahan kung kamusta na buhay mo, ganyan. Eto na yan. Yung mga kwentong... Katatakutan. Alam mo ba nung... Speaking of that, alam mo, di ba, pag Halloween, ano yung palabas sa ano, Ah. Channel 2? Channel 2 ba? Ayan, banata mo. Ayan, ano ba yung palabas sa Ayun, Channel bro, 2? Banata rin, ano yan? paborito ko, kahit sino naman yata makaka-relate sa yung mga batang 90s, di ba? Oo. Sino ba namang hindi makakilala sa naging vice president natin na Oo, si oo. Noel De Castro, di ba? Oo. Ang galing niya kasi mag-deliver talaga eh. Oo, ibang klase. Kumbaga parang Kaya nakatatawa ko dyan. matatakot ka talaga. Narinig mo pa lang, ang lalim ng boses eh. Oo. Saka ang galing ng directing kung paano nila ikukwento talaga yung nangyari dun sa isang tao na naranasan nila yung mga ganong kababalaghan eh. Yeah. Kumbaga kahit ikaw mapapaisip ka, kaya minsan, di ba, merong nga experience na hook ka na dun sa pinapanood mo. Ayun na. Then suddenly, papabiling ka ng nanay mo ng mantika. Ang dami oras, ang dami araw. Erwin, Doon pa. wala na mantika. Bili ka naman. Bumili ka sa labas. Di ba? Oo. Parang ang hindi, ewan ko kung sinasadya ba yung mga ganong pagkakataon. Piling kasi nasa dyan. Nangyari yan sa akin. Oo, kasi ano, sa Dimasalang, sa yung subdivision namin. So, bale, mahabang lakaran yun eh, no? Ah. So, ito yung may sa amin. Tapos, yung sa tindahan, mga, let's say, 400 meters. Grabe Ganun kalayo. Oo, na-measure mo? medyo, yung parang ganon. Half Estimated, kilometer ba? Estimated, ganon. So, pero pag nilakad mo yon, minsan, may ilaw. Pero, kadalasan wala. So, paggabi, Ayun, wala. nagpapatay hindi pa yung ilaw. Oo. Tapos, ang maano pa doon is, yung paligid doon, panay puno. Puno ng mga balete ba? Yung mga ganun. Tapos, yun, papabiling ka na ng suka o ano man yun. Kahit hindi mo na, let's say, hindi Halloween talagang matatakot ka eh. So, yun yung mga time na malikot na pag-iisip mo. Yan, yung sa akin naman, Hmm. yan yung magandang gabi bayan, ibang klase talaga tama sa akin yan. Kasi kadalasan pagka manonood kayo niyan, syempre magkakasama kayo. Kasi nakikitira lang ako sa mga pinsan ko. O edi takot na. Pero ita-timing pagka yung Bugs, huwag mo nga akong tubig. Doon na lang yun, no? Doon na lang yun, ha? Doon na lang yun. Ikaw naman, syempre ba? Yun, baka mamaya biglang Iba talaga no? Iba talaga yung impact, lalo na pag bata ka. Kasi pag tumatanda ka, kahit pa paano, ewan ko sa inyo bro, kumbaga parang sa akin naman hindi ka na masyadong naniniwala sa mga ganun. Kasi alam mo na scripted yon. I mean, dun sa sa palabas pero hindi natin alam talaga kung naranasan talaga nung nag-share ng istorya dun sa Magandang Gabi Bayan. Magandang Gabi Bayan. Yeah. Pero sa experience ko, meron talaga siyang mga Ako din, may share ako dyan. mga hindi mo talaga ma-explain. Gaya dito sa Nako. sa Bangkok, Dito, dito sa dati naming tinitiran sa Lasan, Soy Lasan. So, sa Lasan pa yan. Tiga dyan din ako. di ba? Taga malapit ka lang din sa bahay. So, I mean, ano yun, bale, before that kasi yung mga sinadadi, yung mga engineer, yung UTAC, renta ng isang buong building ng apartment. So, yung ibang employee na Pinoy naglipatan na. So, ang daming mga rooms na vacant. So, kami nga yung mga natira. So, I mean, pre na kami na mamili na kami. Ang pinili ko yung sa pinakataas. Okay. Talagang yung pinakataas pa. So, ako, yung bata pa ako, hindi ako natulog ng patay ang ilaw.
isang gabi, naisip ko na, sige nga, try ko nga. So, yung kama ko is nasa kabilang side, tapos yung switch nasa other side. So, pinatay ko yung switch, tapos tulog na ako. And then, switch pala ng AC pala, inon ko. Tapos, switch ng ilaw, pinatay ko. Then, tulog ako. Tapos, napalingon ako dun sa may bintana na side. Tapos, may nakita akong ilaw. Dalawang ilaw siya na pula. Pula? So, dalawang ilaw na pula. Nalilaser ko. So, hindi ko pinansin. Tinitignan ko lang siya. Tapos, bigla na lang, lumalaki na. So, ibig sabihin, palapit na ng palapit. Oo! Kaya, napatay mo agad ako. Tapos, binuksan ko talaga yung ilaw. Natakot ako. Ikaw lang mag-isa nun? Oo, ako lang mag-isa nun. Sabi ko sa sarili ko, hindi na mo. Wala siyang ano lang, ilaw lang. Ilaw lang siya. Ang nakatakot nga lang is like, palapit na ng palapit. Siyempre, since... Gising ka niyan. Oo. Baka tulog. Alam ko, gising ako noon. Tapos, siyempre, pag nakita mong lumalaki, parang palapit ng palapit. Tapos, pag madilim pa, is like, siyempre, nag-i-imagine ka rin ng something na nakikita mo. Mm-hmm. Siguro gano'n ko lang, pero ayun, yun yung experience ko. Hindi ako nakakita ng nakaramdam yung nakaamoy ng biglang mabango. Okay, something. Diba? Yun, nangyayari yun. Pero yung nakakita mismo, yun na yung first na-experience ko. So, sa akin, ito. Sige. Ito, true story. Nag-high school ako sa Bicol. Okay. So, normally sa Bicol noon, nag-varsity ako eh. So, after ng school, may training. After ng training, normally ang tricycle hanggang alas 5 lang. Pag lumagpas ka na ng alas 5, maglalakad ka na. So, merong 1 kilometro doon, ang tawag doon sa lugar, Nasisi. Ano yun eh, merong ilog yun, may bridge, tapos may isang street light sa pagkatapos ng bridge. Tapos 1 kilometer yun, papasok doon sa barangay namin. Wala nang street light yun. Ang susunod na street light doon na mismo sa barangay. mm-hmm. So, isang training namin, pagod na pagod ako, hindi na. Typical, normally. So, lakad ako. Lakad. Wala akong kahit na di ako natatakot or anything. Kasi ginagawa ko naman regular eh. So, lakad ako. Ganon, strolling, ganyan-ganyan. Ewan ko, for some weird reason, itong araw na to, walang buwan. Mm-hmm. Napakadilim. Okay lang. Pero syempre, may takot na rin ng konti sa akin. Masyadong dilim. Baka may taong sumulpot dito o bigla akong hold upin or kung ano. Ganon yung pumapasok sa isip ko. Pero naglalakad ako. Nagulat ako. Biglang may bata. Nandun siya sa tabi ng daan, naglalakad. Maliit lang. Parang mga 2 years old, 3 years old na gano'n. Di tinanong ko yung bata. Sabi ko, Neng, gabi na. Bakit ka naglalakad dito? Di ako pinansin. Makakad siya. Batang yun. Tapos lakad ako. Paglingon ko, wala na. Anong first reaction mo doon? Ang first reaction ko, sa pumunta yung bata, edi pinuntahan ko. Kasi baka mamaya may kumuha eh. Ibig sabihin, concerned ka pa rin Oo, kung ano concerned yung ako. mangyayari dun sa bata. Maraming talahib sa gilid eh. So pag tinignan ko kung saan siya biglang nawala, tinignan ko yung talahib dun. Siyempre, ikaw nag-iisip ka, bakit ganun? Hindi naman naalis yung... Hindi nahawi. Oo, hindi nahawi yung talahib. Alam mo yung takot sa... katawan ko. Para ako namutla. Alam mo, kahit pagod na pagod ako, tumakbo talaga ako 1 kilometro. Ito pa matindi Sa sobrang takot ko, merong mist. May mist akong nakasalubong. Usok siya eh. Kabayo. Tumatakbo sa harapan ko. Takot na ako dahil pag yung bata nga, di ba? So, kung ba't may kabayong parang usok? Binangga ako eh. Tumalon nga ako eh. Tumatakbo ako ngayon kasi tumalon ako. Pag talon, alam mo yung pag tinamaan ka ng batawag dito, ng hamog. Malamig sa okay. katawan. Diba malamig sa katawan, tapos mababasa ka, ganun. Alam mo, pagdating ko dun sa street light doon na sa barangay, natatawa sa akin yung matanda na katambay. Sabi, ano nangyari sa'yo? Mukhang
nag-workout ka. Nagpa-workout ka talaga. Yun ang talagang Wow. matinding nangyari Oo. sa akin. Ah. Kaya naniniwala ako na merong mga Meron talaga. energies. Ah, Meron talagang mga... Yung batang yun, hindi ko makakalimutan. nakita ko mismo yung itsura ng Oo, bata. hindi ko nakita yung itsura ng bata. Basta naalala ko, maiksi lang ang buhok niya. Nakaputi siyang, alam mo yun, yung parang Ba't vestido. gano'n, no? Typical na puti, no? Oo nga, hindi ko rin Di maintindihan. ba? Yeah. Pero yung genuine concern ko nandun talaga eh. Talagang pinuntahan ko pa eh. Kasi sabi ko baka paano yung batang yun. Kasi ang lit-lit niya pa naglalakad siya, mga alas 6 niya, 6:30. Eh, ang dilim-dilim doon, paano? Mm. Eh pero parang nag-envy. Nawala eh, no? Wala. Doon ako natakot. Ikaw naman, Tatay, Sige, Tatay sige. Erwin, anong share mo about sa mga experience mo, mga hindi mo may paliwanag? Okay. Sa akin, actually wala naman ako naranasan na gano'n. Pero, sige, i-share ko na lang yung kwento ng nung bata pa ako. Meron kasi kung hindi naman siya kalaro, kumbaga mas bata pa siya sa akin eh. Pero yung batang yun kasi, nakalimutan ko na yung pangalan niya pero hindi naman siya malayong kapitbahay pero hindi kami ganun ka-close eh. Pero nakakalaro ko siya dati. Tanda ko pa noon, siguro mga 11 years old ako noon. Yung kasing batang yun, nakakita raw talaga ako. So yun, nagulat kami isang beses kasi kumari pa siya ng takbo pagkatapos nagsisigaw. Kasi nakakita raw siya ng white lady. Pero tawag dito, kasi bukas naman yung third eye niya. So ibig sabihin, although typical sa kanya yung makakita ng gano'n, pero yung nakita niya kasi kakaiba. Wow. Kumbaga parang Nakakatakot talaga. Ayun, yun yung experience lang na para sa akin. Pagkatapos, ang isa pa rin naman na, eto medyo nakakatakot rin kasi although hindi ko naman nakikita, kasi dun sa bahay namin dati, meron kasing, ang bahay kasi namin bro, hindi nasa loob yung banyo. Lalabas ka pa. Lalabas ka. Lalabas ka Parang pa. sa amin din. Ganon. Ganun din. Which is kung bata ka, tapos nanonood ka ng knowledge, ng magandang gabi. Di ba, nakakatakot. Hihingi ka na lang Oo, doon. Madulas-dulas ka pa. ang hirap lumabas pag ganun eh. Pero yung kasing naging asawa ng tita ko, yung kapatid nun kasi is nakakita talaga ng May mga ganyan talaga. may ganun talaga. Tapos isang beses raw kasi, parang pupunta siya ng comfort room. Ang available lang na comfort room is yung sa amin. Pagkatapos niyang gamitin yung comfort room, nagkwento siya bigla. Bigla niya sinabi na, merong dito. Kinikilabutan naman Wow. ako sa mga ganyan. Oo, ako rin naman, kumbaga parang pag naiisip ko yun, sabi ko, kasi nung una wala kang alam eh. Di ba? Kasi normal mo lang nagagamit yun eh. Yung banyo, yung banyo kasi namin, doon ka maliligo at doon ka rin mag-CR. Pero nung nalaman mo kasi yun, parang papaisip ka talaga eh, no? Matatakot ka. Papraning ka, tapos minsan ang nangyayari na ipatay hindi pa yung ilaw. Parang nagpaparamdam talaga. Oo. Pero baka mamaya kapatid mo na. Hindi kasi nasa loob yung switch eh. Nasa loob yung switch. Oo. So, ibig sabihin, yun nga, kumbaga parang kahit, iba talaga eh, pag yung, nakurap yung utak mo. Yan. Di ba? Iba. Iba yung magiging, parang pananaw mo, kunwari, pag nandun ka na, meron ba talaga? Parang, yun ang iisipin mo eh, sa mga ganong pagkakataon. Speaking of makukurap yung utak, diba na-experience natin yan, mga takot-takot. Ako sa mga anak ko, lagi ko yung pinapaliwanag. Lagi kong, kasi syempre, especially now, yung access sa Netflix, sa YouTube, yan, dapat tayo dyan, well-guarded tayo sa mga bata. Kasi, ang imagination ng bata, alam natin yan kasi dumaan tayo pare-pares yan. It's very, very imaginative ang mga bata. So, and sa dami ng na-absorb nila, yan tayo dapat mas lalo pang as a parent, di ba? At this day and age, dapat kailangan lagi tayong nandun para paliwanagan. Di ba? Exactly. Kasi yung anak ko, minsan, iba na eh. Minsan, mga naririnig kong mga pinapanood niya, hindi na maganda.
Hindi mo naman sila mapipigilan eh. Nandiyan yan eh. It's available. Mm. Pero sa akin, siguro, as a parent in this day and age, kailangan open yung mga bata sa'yo. Open yung napag-uusapan para mas lalong naipapaliwanag. Yep. Kasi ayaw naman nating maging katulad natin sila na at that time, ikaw ba may nagpaliwanag sa'yo na, No? na ano, Well, hindi totoo yan, or ano, utak mo lang yan. Hindi, lalo ko pang tatakutin. Sige, nandiyan siya. yeah. Yun yung advantage ng generation natin. No? At least meron to tayo experience at mapapaliwanag natin ng mapapaliwanag natin sa kanila ng mas okay o mas simple kaysa sa nung mga panahon natin na mga bata pa tayo na wala tayong gabay o kaya although hindi naman yung gabay na talaga pinapabayaan tayo ng magulang natin, pero syempre kahit naman saang culture syempre pag bata ka at matanda ka, ang gagawin mo, tatakutin mo yung bata, di ba? Pero syempre Pero traumatizing yun, ha? Oo. Kasi dadalhin mo yun, yung tulad nung misis ko, sobrang matatakutin. Paano hindi na ipaliwanag sa kanya na pinanood niya sa pelikula, sa pelikula lang yun. At hindi sa totoo yun. Yep. So ngayon, nung unang dumating dito sa Bangkok, yung mga hallway, natakot siya sa mga kondo. Natakot siya, hindi siya makapag-isa. Biruin mo yung traumang gano'n. Dadalhin nyo ng bata. Hanggang sa tumanda na, mag-asawa na. Na-overcome niya lang nung siyempre, napaliwanag, napag-uusapan. Yeah, agree ako doon. Especially now, kasi nga, ang daming available na nga lahat, di ba? Social media, YouTube, gano'n. So, hindi lahat na-filter out. So, may mga times na, na may na-scroll sila, di rin naman nila kasalanan, di ba? Kasi lang din sila. Then, may na-scroll sila na something na hindi akma para sa edad nila. And then, actually, now nga, recently, marunong nang nagtatago na si Andy. Alam niya na, yeah. Kailangan na natin tanggapin yung grounding. It's not gonna work. Yeah. So, one time, nanonood siya ng YouTube, tapos umupo ako sa tabi niya. Tapos, iba na agad yung body language niya na bigla na lang siyang dumistansya sa akin, which is hindi niya ginagawa yon normally. So, yun na yung trigger point ko na, okay, may something siyang pinapanood na hindi maganda. So, tinignan ko, tapos, inano ko sa kanya, explain ko sa kanya na, kailangan niyang, i-guard niya rin yung sarili niya na hindi lahat ng nakikita niya sa YouTube or whatever it is makakabuti para sa kanya. So, yun. Ayun, speaking of that one, bro, syempre, yung anak ko, parehas lang ng age ni Andy, di ba? So, tingin ko, merong mga method o may mga technique na para para talaga ma-filter yung yung mga pinapanood ng mga anak natin. Ngayon, recently ko lang rin nalaman kasi dun sa iPad na oo nga pala. Kasi may mga ganun dun Yun yung sabi ko, okay pala to. At least nami-minimize yung risk na mapanood nila yung mga gantong bagay. At the same time, hindi ka mag-aalala na baka dahil sa mga pinapanood nila. Kasi yung mga bata kasi madaling makagaya. Ginagaya nila kung ano yung napapanood nila. Hindi nila kasi naiisip kung tama ba to o hindi. Pero kung merong magulang na nagpapaliwanag na eto, mali to at hindi mo kailangan gawin to. Yun, as a parent, doon na talaga tayo dapat gumabay. Actually, yung mga setting, one layer lang yan ng protection nila. So, yung another layer is like, yun nga, kailangan natin explain sa kanila na yung something na if it's akma para sa kanila o hindi. So, para mas lalong, ma-aware sila na, okay, ito pala yung... Ito na yung... pala yung... Sa akin naman, totally different spectrum sa akin. Sige, panoorin mo. Ganun na ako Kasi lahat ginawa ko grounding, Google, ang tatalino. Marunong, totoo. They find ways to circumvent yung mga rules na binablock mo. So, naisip ko, si CJ, lagi may sagot So, ang naisip ko, okay, sige, panoorin mo. Pero,
I will make sure na magkaroon kami ng open discussion about doon. Okay. Importante Na yun, hindi bro. siya nagtatago. Yeah. Dad, napanood ko to, ganyan. Oo nga, okay. Pero alam mo, ano lang yan, pelikula lang yan, it's not real. If you do that in real life, you know what's gonna happen to you, right? You're gonna go in jail, people are gonna, ganun. Tinatato ko siya as parang, kasi iba na yung generation before. And iba yung generation ngayon. Napakarami nilang ways para ma-absorb to eh. And we can only do so much as parents. Actually, the more na ita-tighten up mo sila ng something, the more na mas makaisip sila na paano yung paraan para at least magawa. Alam mo yun, yung mga bata magaling eh. So, yung will nila nandun talaga. So, actually, may naalala pa rin pala ako. Si Miss ko nandito. Yung time na pinagbubuntis niya si Andy. Okay. So, alam niyo yung tic-tac? Oo, Okay. Oo, usong-uso yan. Hindi ko akalain na pati pala dito sa Thailand. may ganun din. Ewan ko kasi yung kwarto namin, so sa second floor, tapos so pinagbubuntis niya si Andy noon, tapos sa malaki ng tiyan, tapos around 12, ano oras yun, babe? Di na mag-uumaga na. Oo. Tapos biglang may kumalampag. Ang ano nun, ang ceiling na, ano yun parang, alam mo dito, parang puzzle yung ano dito, yung pagbibuild dito. Kumbaga, puro yung semento na ginagamit nila, tapos pagsasamahin na lang nila. Ganun yung mostly pagbibuild dito ng mga two-story houses. So yun. Ano yun kumbaga, ang kapal ng dingding nun tapos biglang parang may nagland na malaki. So feeling namin, may nagkukot-kot. may nagkukot-kot din. Nakakatakot naman. Napatayo agad ako. Kumuha kami ng buntot pagi. Hindi ko alam. Hindi ka yun yan. Marami, buntot pagi ka. Pero yung instinct ko yung doon lumabas pagiging yung protective na tatay na parang, tapos alam ba yung biglang parang merong pise? Yun yung parang magiging dila. Tapos ako, palit ka agad. Basta ayaw nila amoy ng lalaki. Ganun ba? So, alam ko yun kasi parang ang gusto nilang amoy yung sa baby. Yung sa baby. Kaya ako, yung ano ko nun, tumabilang agad ako sa kanya. Nagpabaho ka, hindi ka naligo. Dapat nga ata, ginawa ko yun Pero whatever it is, sobrang hindi mo ma-explain. Wala nga namang pusa yun. Wala namang masyadong pusa-pusa dito. So, dapat pala, dapat may rule na. It's either may buntot pagi ka, pagka nagbubuntis sa asawa mo, o may latigo ka. Akala ko sa asawa bro na magpapabaho. Okay. So, just going back dun sa topic, mabalik tayo na pag-usapan na natin yung mga kwentong nakakatakot hanggang sa napunta na tayo sa mga anak natin, sa panonood ng kung ano-ano sa online. Balikan ulit natin yung sa nicho, di ba? Ano ba yung mga hindi nyo makakalimutan mga ginagawa nyo doon? Di ba? Sa akin bro, ang pagdarating kasi yung panahon na ganyan, November, ang isa sa mga activities ko noon, mangolekta ako ng kandila. Yan. Wala yan. Palakihan yan, di ba? Kasi may ang ano kasi namin ng palakihan, saka may ibebenta mo. Kasi may mga buibili talaga noon Yung sa mga simbahan na yung nire-recycle nila yung kandila pagkatapos babayaran mo para parang dasal na rin yun Kinikilo yan, di ba? Kinikilo yan. Kaya pagkatapos, syempre, as batang 90s, doon na rin gagana yung imagination mo. Paano ba ginagawa yung kandila? Gumagawa ka rin ng kandila noon. Parang yung mga ganon. Yun yung mga activities namin pagkatapos one time pa nga, parang nagkakaroon kami ng competition na, magkano yung benta mo? Ganito yung benta ko. Diba? Yun yung yun yung activities namin pagdating mga November o Wow. Ikaw, Sa akin,
Pormahan. Poporma. Kasi, Nakaforma ka talaga. ano ba Nandito bakit? asawa mo. Okay. Sige. Okay, pasintabi na lang. Kasi yung crush ko before, yan, yeah. high school Nagpunta ka. ng, ano, ng sementeryo para Patumorma. magpapogi. Okay, okay. Ano, basta doon lang din sa area na yon. Oo. Naalala ko yun, sinisipat-sipat ko. Oo. Oo. Tignan ko, nandun na ba? Pag wala pa, wala pa. Ano ba Okay. mga pormahan mo? Sorry Ano ba mga Porma- pormahan mo? Alam mo yung yung mga low waist? Hello. Elephant ba yan? Ano ba? Yung may chain na. May chain. Nakapubo ka ba ba? Yes, yes. Ano talaga yun, pag binalikan mo yung mga ganung panahon, Oo. matatawa ka talaga no? Tapos yung yung sombrero na, lalagyan mo pa ng ng yung Panyo. 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 Tapos Oo. sombrero, mga ganun, mga Anong design ba yun? Hindi ko rin alam mga Basta tawag yung dun itim, tapos may mga parang bulaklak na yung Ah, ginagawa. yun. Oo. Ginagawa ko pang bag dati yun. Ayan. Tapos, yung may necklace na parang galing siman. Oo. Silver, no? Silver. Mga kapal. Ayan, oo. Ano ba yan? 19, ano ba yan? 19? Na- 9 to 5. 9 to 5. Di ba may ano yung silver? Yeah, Yung Unisilver Unisilver, yan. ayan, Oo. 90s. Yan, Silver Works, meron Silverworks, oo. Yeah. Meron pa nga yung yung sing-sing na puzzle ring, oo. Yeah, yung mga Yun ba ganyan. yung mga hinahanda mo para sa crush mo? Mahal pa. Mahal ang silver pa nun. Wala pa tayong trabaho nun. Silap-silap lang. Oh. Tapos yan, darating yung mga tropa mo, yung mga kaklase mo rin. Kasi imus lang yun eh. So, yung mga taga doon, mostly yung mga imusenyo doon lang din. So, ang dami mga kakilala talaga. One time nga nun, may rumble pa. Yan. Oh, yung mga gangster-gangster. Oh. Grupo-grupo, Oo. mga naka-elephant pa yan. Yan, mga- oo. Tapos, rumble. Sa tabi namin, hindi kalayuan namin, si Bong Revilla. Oh. Alam ko na paro, bro. Ako, Revilla. Okay. So, yung anak niya napaaway. Sino? So, si yung pinakamatanda ata Jolo? Hindi ko alam kung si Jolo. Si Jolo kasi parang medyo bata pa yun. Yung pinakamatanda. Kasi yung nila, apparently, yung dumadating sila kapag marami na ring tao. Anda pang security guard nun eh. Oh. Tapos napaaway yung isa ng anak. Siya yung pumagid na. Para talaga action star eh. Talaga yung action scene na. Talaga action scene talaga. Pelikula na. Sa totoo talaga. Tapos si Bong, ang ganda ng postura nung unang dating. Tapos yung sumunod na kasi siya yung umaawat eh. Tanggal-tanggal na yung mga niya. Oo, mga gano'n Tapos, kapag pag dumidilim-dilim na, lumalakas na yung mga sounds ng mga sasakyan. Tush, tush, tush. Mga disco na. Tapos yung mga, motor, mga may ilaw na. Oo. So, ang saya. Tapos, ayun, labasan na yung mga gitara. Ayan. Kantahan na yan. Oo. So, yun yung mga unforgettable moments. Sarap balikan. Oo. Sa akin naman, mga sugal. Oo, hindi mo Di ba, maiwasan maiwasan. yan. Bingo. Mm. Pekwa, alam niyo yung pekwa. Yung sa Tong Eats. Tong Yan. Eats, yan. Pusoy. Mga ganyan. Kalaro mo yung mga pinsan mo. Minsan, mga tsahin mo na. Pag chess. Yun, yung mga yun. Tapos, yung kadalasan ng mga topic niyan, eto, dito papasok yung para akong audience ng Tatay Talks. Kasi, yung mga chewing ko, yung mga tsahin ko, nag-uusap-usap sila about sa buhay ng mga nakalipas. Ng mga namatay na. Binabalik-balikan. Binabalik-balikan. Nice. Yun yung actually for me, yun yung nilolook forward ko. Kasi ako, yung tatay ko, hindi ko masyadong nakilala namatay ng maaga. So, sila yung nagbibigay ng buhay dun sa tatay ko. Pag pinag-uusapan nila during Halloween, during araw ng mga patay. Ang daddy mo mabait. Naalala mo yung daddy mo. Pinag-uusapan nga, tas ako, observe lang ako, nakikinig lang, ganun pala siya. So, for me, yun yung talagang, unforgettable. Tapos yung, kwento ko na
Kasi yung lolo ko, may emphysema yun eh. Tapos ako lagi nauutusan na bumili ng gamot niya. Ventolin Nebules, hindi ko makakalimutan. Ventolin Nebules. Ventolin. Doon sa Mercury. Alam mo ba, ano yun, nung namatay siya, tinawag niya ako. Oh. Tinawag ako. Nung namatay siya, patay na siya, nailibing na. Sumigaw pa rin siya, Bogi! Huh? Gumanon. Paano nangyari? Ewan, nandun mga pinsan ko, real Wow. story. Alam niyo yan. Tinawag ako ng lolo ko. Bibili ako ng Ventolin Nebules. Oo. Pero, ano na siya noon? Wow. Wala na siya. Wala na siya nun. Magkasama sila ng daddy ko doon sa Eternal Garden. So para kung kapag pala dadalaw ka, kailangan may dalang Ventolin. Oo, baka kasi. Oo. Baka kasi mahanap. Oh, hello, Oo. Ventolin niyo po. Pero Di, yun, nakalimut. sa akin yun talaga yung unforgettable doon. Wow. So, to summarize yung usapan natin mga bro, yung panahon ng November talaga, marami talagang experience tayo na mababalikan kasi hindi katulad ngayon na which is digital world na. Oh, Hindi mo masyadong mararanasan yung mga ganun, which is kung titingnan mo, swerte pa rin tayong mga henerasyon natin na nararanasan natin yung mga yun. And then, napag-usapan na rin natin dito na yung mga bagay na kinakatakutan natin, ang aral lang pala dito is kailangan nating ipaliwanag natin sa mga anak natin na hindi dapat pala katakutan yung mga ganung bagay, which is ipaliwanag natin na hindi naman nangyayari sa totoong buhay. Kung merong mga ganyang mangyayari is hindi naman talaga, siguro merong mga nangyayari sa ibang tao na meron talagang kababalaghan na nangyayari. Pero since nandito tayong mga tatay para maggabay sa mga anak natin, ipaliwanag natin na merong nangyayari sa totoo at meron mostly sa mga napapanood nila sa internet at sa mga television. Katang-isip lang yan eh. Katang-isip lang. Yep. Kailangan natin silang i-guide, ipaliwanag ng mabuti kung ano yung mga tawag dito, mga epekto kung papaniwalaan mo yung mga ganung bagay. Yun, bro. Yeah. Tsaka, ito naman, since, yun nga, supernatural, dasal pa rin talaga. Yun, ang pinaka Yun eh. makapangyarihan talaga. Wala kang talaga kunyari pag takot na takot ka, syempre, anong gagawin mo? Instead na matakot, di pagdasal na. Dasal mo, nandiyan si Jesus Christ katabi mo. Yeah, Oo. exactly. Walang kahit na sinong or kahit anong bagay na tatalunin si Jesus Christ. So, natatakot ka, meron tayong savior, may hero tayo. Yun ang tunay na hero. Exactly. 'Di ba? Speaking of hero, so Ayan. bago natin tapusin tong episode na to, Yan. so kung tayo mga tatay, bibigyan tayo ng incredible powers, supernatural powers, ano yun at bakit? Unahin ko. Ikaw muna, bro. Ikaw muna, Sige. Sige, for me, siguro, before pa lang gusto ko talaga parang maging immortal eh. Immortal ha? Pero yung immortal na nasa let's say, pag nag-turn ka ng 25, hindi ka naabot maging 100. Kasi immortal ka, tapos matanda. Kumbaga, ka lang, mag-stay ka lang na bata. 25. Pero at the same time, kailangan, walang pangit sa katawan mo or gusto mong maging immortal tapos wala ka naman ganyan. So, hindi maganda, di ba? So, yun. Gusto ko kasi ang madami pa kasing dapat i-discover. So, yung itong lifetime na to, parang sobrang short niya. Actually, life is short niya, di ba? So, gusto ko pa talagang, ang dami ko pang gustong puntahan, ang dami ko pang gustong i-explore, ang dami ko pang mga taong gustong ma-meet. Tapos especially gusto kong makita yung anak ko na lumalaki. Diba? Magkaroon ng sarili niyang pamilya. Tapos, at the same time, diba, yung mga, madami kang chances na pwede mong magawa. Kasi, immortal ka eh. So, immortal din yung chance mo para yan. So, ayun. And, another thing pala, hindi lang immortal, meron ka ring power na mag-heal. Parang sa ML lang yan eh, si Rafaela.
Heal for everyone. So mga ML players, alam niyo yan, support. Support ako naglalaro eh. So, yun. So, syempre, gusto ko rin, yung may, alam ko si Lord lang nakagawa nun, pero, alam mo yun, yung mahihil mo yung isang tao. Kasi, sobrang sobrang fulfilling yun talaga. Pag nakita mo, di ba nga, pag sa TV pa lang, naawa ka na, nakakabag ka na. What more pa kung yun mangyari sa mahal mo sa buhay. 'Di ba? So gagawin mo talaga lahat kung ano yung kaya mo. So if I have a supernatural power, immortality, at saka healer. Dalawa pa. Support. Dalawa pa. Pipili na lang ako. Di dalawahin ko na. Ayun. So that's for me. Okay. Para sa akin, siguro, kasi nasabi mo na yung sa pag-heal, di ba? Ako naman siguro parehas rin yan, pero alisin mo lang yung sakit. Kasi yung pag-heal kasi parang iba di ba? Pero sa akin kasi parang gusto kong alisin talaga yung sakit na nararamdaman ng isang tao. So physically and mentally, so yung pain. Yeah. Not only, kumbaga, kunyari, nagkaroon ka ng cut, pag hinipon mo, mahil. Ayun na yan. Yun kasi yung typical na heal na alam natin, di ba? Pero yun kasi, meron kasi kung mga napapanood na yung mga bata na nagkaroon sila ng masalimuot na traumatized. Kumbaga parang gusto mong kasi sa mga bata kasi maaawa ka talaga di ba? Which is, alam natin yan kasi meron tayong mga anak. Which is swerte tayo kasi hindi nangyari yun sa mga anak natin. Yun yung gusto kong power, and then syempre nakadalawa ka, di ba? Syempre ako pipili rin ako. Gusto ko yung kapangyarihan na makapag-teleport kasama yung pamilya ko. Para makapag-travel kami. Parang jumper parang Naku, yan yung gusto ko nga. Yan yung gusto ko. Yan, nag-iisip ko yun. Pero yun nga, kasi ang reason ko naman doon is first, kasi nasabi mo na yun sa Immortal, siguro, hindi ko na muna iaasamin yung mga ganun. Ang aasamin ko na lang is, habang nabubuhay kami, makapag-travel kami around the world na masaya kami. At least merong memories na, meron kaming babalikan na memories na, napunta tayo sa mga ganito. At the same time, nabubuhay ka sa mundo na, yun nga, masaya ka. Walang masyadong, kasi ang tao naman kasi, kahit sino sa atin, ang pinopursue naman talaga magkaroon ng comfortable life ng pamilya. Yung ganon. Yun yung para sa akin, yung dalawang power. So, ayan. So, sa akin, kinuha niya. Actually, yung isang power na gusto ko is yun nga, is to travel kahit saan. Magte-teleport kung saan na pwede kong dalhin yung mga mahal ko sa buhay. Bakit? Kasi gusto kong i-explore ang mundo. Gusto kong kasi ang dami pa nating hindi alam, ang dami pa nating hindi napupuntahan, tulad nga sa napaka-iksi ng buhay. Yung healing, hindi masyado, pero gusto ko yung nakakapagpaano, ano ba tawag dito? Yung nakakapagpatubo ng halaman, alam mo yun? So, nakakapag-create ka ng something. Create something. Na kailangan. Is to create something. Nice. Kung kailangan ng pagkain, pagkabuo ng halaman, halaman. Parang genie Nag-grant, siguro, nakapag-grant ng wish. Ang reason mo noon, bro, is kasi yung kanina sa teleport is para makapakasama mo yung pamilya family mo. ko. Pero yung isa is makatulong kung anong kailangan. Okay. Kung anong kailangan ng mga tao sa paligid ko. Para maging blessing ka. Maging blessing. Okay. Ganun lang. Siguro, sarap kasi sa feeling talaga nung in a way, nakatulong ka naging instrumento ka sa paglago or pag-improve ng buhay ng ibang tao. Priceless yun. Priceless. Totoo yan. Priceless siya. Yun lang. So yun mga superpower. So kayo, mga tatis dyan. So, we love to hear kung ano mga superpowers na gusto nyo i-share sa amin. So, we look forward na sa inyong mga comments and suggestions and everything. And thank you nga pala kay Tatay
Ken. Oo, Tatay Ken. Maraming Nag-improve salamat. kami. Yung okay ba yung lights? May mga lighting na ngayon. Oo. Dahil sa feedback mo, maraming Mhm. salamat. Yeah. Saka shoutout din kay Paulo Yan. Gamalerio. Maraming salamat sa pag-comment. Kay Bossing Seed. Yun. Maraming salamat. Si Sir Wency. Sir Wency. Sir Wency. salamat Yan, po. thank you. Inaabangan niya palagi yung yung Ah. episode natin. Wow. Maraming And then salamat. si Jetlog rin. Follow nyo rin, ha? Follow nyo, Jetlog. Jetlog Vlogs pa. Vlogs, yeah. Oo, Yeah. Type nakakatawa. nyo lang Jetlog. Yan, Oo. labas yan. Si Kung gusto Brother nyo Jetlog. ma-entertain, Oo. medyo malungkot kayo, yan. Yan, Oo. search nyo lang siya. Yan. Mm. So yun, I think dito nagtatapos yung episode natin. Sana nag-enjoy sila. Sana nag-enjoy kayo kasi tawag dito. Etong podcast namin is yun nga para magkaroon kami ng venue para ma-share namin kung ano yung mga naranasan namin at then para makakuha kayo ng mga sana may nakuha kayong aral sa mga sinabi at pinag-usapan namin dito. And then we are looking forward na makasama namin kayo sa paglago ng ng page namin. Yes. Part kayo ng aming journey. Kayo naman talaga. Ginawa namin to is not only for me but para rin talaga sa inyo. Kasi we want na gusto naming ma-uplift kayo or ma-entertain kayo kahit papano. So ngayon pa lang po, nagpapasalamat na kami sa support na ibibigay nyo sa amin. Maraming salamat. Please like, follow, and share our page. Ulitin ko lang, sa simula, we're available on Facebook, Spotify, Instagram, TikTok, and soon sa YouTube din. Maraming salamat po. Ganda talaga ng response ng first and second episodes namin. Sinusubukan naming bagubagyuhin yung mga topics namin. And if meron pa kayong mga suggestion, please feel free to share it with us. Yes, please. Importante yan. Doon talaga tayo nag-i-improve. No? We appreciate yung mga suggestion na sa bad suggestion or good suggestion yan. Yep. Kasi sa mga bad feedback, doon kami nagkakaroon ng lakas ng loob para improve pa namin yung sarili namin. Yes. So, just feel free. Don't be afraid. Babasahin namin lahat ng mga feedbacks nyo. So, kung mayroon man kaming mga nakaligtaan, kasi pero sa susunod na episode, abangan nyo. Titingnan natin kung ano yung topic natin sa susunod na episode. Yeah. Maraming parating. Pasko. Naku. Exactly. Magpapasko na. Diba? Pwede natin pag-usapan. Malamig-lamig na ang panahon sa gabi. So yun, mga Katatay Talks. So sana nag-enjoy kayo and hope to see you again on the next episode. God bless. God bless. Swadee ka.